Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. So, welcome back to our 365 daily devotions. So, today is July 31, Wednesday, and this is our third installment of our current series, which is Intimacy with God. So, intimacy meaning yung having a deeper connection, di ba? Yung you have the feeling of protection, di ba? Deeper connection. Yung parang sa mga mag-asawa lang, ganyan. Ayan yung mga typical na definition ng intimacy na alam natin. But talking about this ating devotion, this tackles about our deep connection with God. And our topic for today is deep connection to Jesus. Diba? So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang John chapter 15 verses 1 to 10. So, as this verse is very mahaba, parang bibigyan lang natin siya ng preview kung ano man yung abutan dito sa nakikita sa ating screen. So, in New International Version, the vine and the branches. So, itong verses natin, tinutukoy dito si Jesus Christ as our vines and tayo yung mga branches, tayong mga dinidisciple niya, tayong mga disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. And si Lord God, si God the Father naman yung ating gardener, di ba? So sabi rito, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself, it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. So, ito ay sinasabi na manatili tayo sa presence ni Jesus Christ, and ganun din yung gagawin niya sa atin. Nang sa gayon, di ba, mag-grow tayo. Dahil if we don't remain in Jesus Christ, di ba, we will not grow. So, there's a possibility na maging stagnant lang tayo. And talking about vines, na tayo nga yung branches, di ba, walang branch na nag-grow or nabubuhay na wala na siya sa vine niya, na hindi na siya nakakabit sa vine niya. So, we all know na yung branch is dapat nakakabit sa vine itself, di ba? And dapat nadidiligan sila regularly. So, hindi lang dapat atin lang, di ba? So, with the aid of Jesus Christ and Lord God, we will be able to grow more, di ba? So, personally and communally. So, personal growth and communal growth, di ba? So, hindi na natin siya i-translate into Filipino version. So, ayan, kita naman siya dyan. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, Jesus is the true vine and we are the branches. So, gaya nga nasabi ko kanina, si Jesus Christ, siya yung vine. Hindi ko alam in Filipino translation ano ba yung word na vine. But, siya yung parang, yung pinakapuno. Tapos tayo, mga sanga lang tayo. Nag-grow tayo sa kanya. So, to simply put, ang branch ay nag-grow sa puno. And tayo is nag-grow tayo with the help of Jesus Christ, diba? In His presence and also in the presence of the gardener, our God the Father, diba? Nanonourish tayo, diba? Nare-replenish tayo. So, if we are guided daily, diba? Nag-grow tayo lalo na sa presence ng ating Lord niya. And number 2, the branches must remain in the vine in order to bear fruit. So, ang pagkakaintindi ko rito, di ba? So, tayo, gaya nga nasabi sa verse, kapag nakadikit or nakasama lang tayo sa vine is mag-grow tayo. And in that way, mas may possibility na makapag-bear pa tayo lalo ng fruit to disciple other people din. Kasi kapag nakikita nila sa atin ang presence ni Jesus Christ or ng main vine natin, the true vine, so sila mismo may hikayat sila na maging isa sa mga branches ng vine na yon, which is si Jesus Christ, di ba? Nakikita nila sa atin kung paano ba ang buhay na kasama ang true vine, which is si Jesus Christ, di ba? So, nakakapag-bear tayo ng fruit, nakakapag-disciple tayo also, di ba? And number 3, the teachings of Christ is the sap that nourishes the branches in order to become fruitful.
So ito nga yung dahilan bakit hindi dapat tayo mawalay sa presensya ng ating Panginoong Diyos ni Jesus Christ, dahil ang mga katuruan niya, as we are His disciples, di ba? Tayong mga tao, tayo yung dinidisipulo ni Jesus Christ, di ba? So yung mga katuruan niya, yun yung nagnanourish sa atin sa mga branches ng the true vine para maging fruitful tayo and mag-grow pa tayo lalo. So ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, remain in the vine, not just attached to the vine. Number 2, remain in the love of Christ, not just know the love of Christ. And number 3, remain in the teachings of Christ, not just appreciate the teachings of Christ. So for our discussion part, by now, after watching this devotion, you should be able to identify the reasons as to why this intimacy with Christ result in bearing fruits. So, ayun lamang po para sa ating devotion for today, and I hope na may natutunan tayo. So may God bless us all.